Si Vice Mayor Rio, hindi naman nagsalita yan ng ilang years. 6 years na Vice Mayor, hindi nagsalita kahit isang maganda yan. Ngayon po, tinetext ko si Vice, hindi naman sumasagot sa akin. And minsan meron tayong mga kailangan pag-usapan. Siyempre pareho pa rin kaming nakaupo. Kahit sabihin mo hindi kami magkasama sa politika, wala naman pong problema sana yun. Bago tayong mamulitika, magtrabaho muna tayo. Tuloy-tuloy po sana tayo sa trabaho natin. Una, hindi po masama ang magbigay muna. Hindi po masama ang magreklamo dahil bilang mga mamamayan, karapatan po natin yan. Kailangan magtrabaho muna tayo. Anong karapatan natin mamuna kung yung formal na tungkulin natin ay hindi natin nagagampanan? Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga staff ng ating Sangguniang Panlungsod, mula sa Secretariat hanggang sa staff ni Office ni Vice Mayor Rio, sa ating mga konsehal, mga konsil. Magandang umaga. Salamat po sa pag-host ng ating flag ceremony ngayong umaga. Akala ko pa naman magkikita na kami ni Vice. Akala ko nag-confirm po siya. Pero anyway, sa totoo, sa civil service rules, di naman required ng mga elected officials na pumasok sa flag ceremony. Kaya wala naman problema yun. Yun nga lang, tinetext ko si Vice, hindi naman sumasagot sa akin. Minsan meron tayong mga kailangan pag-usapan. Siyempre pareho pa rin kaming nakaupo. Kahit sabihin mo hindi kami magkasama sa politika, wala naman pong problema sana yun. Alam niyo, ang politika, mabilis lang naman yan matapos eh. Pagkatapos ng eleksyon, makikita po ninyo, yung mga maiingay ngayon, tatahimik din po yan ulit. Ano man ang maging resulta ng halalan, ganoon naman po, every 3 years ang nangyayari. Pero sana bago tayo mag-usap tungkol sa politika, bago tayo mamulitika, ito lang po, pasensyahan niyo na po, kailangan ko lang din po sabihin. Kung nakakausap ko sana si Vice Rio, at kung sumasagot ka sana sa mga tawag at text ko, di sana hindi ko kailangan sabihin in public. Pero wala na rin po akong choice kasi hindi naman nga po sumasagot sa akin. Sana bago natin pag-usapan ng politika, bago tayo mamulitika, magtrabaho muna tayo, tuloy-tuloy po sana tayo sa trabaho natin. Gaya po ng pag-flag ceremony na kayo po ang host ngayon, hindi natin pinalitan na yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ika nga, as close to regular programming, kahit nasa gitna po tayo ng COVID-19, pipilitin natin na regular programming tayo. Alam nyo, yung pagpuna o pagkomento, pagbigay ng suwestyon sa ating pamahalaan, tinatanggap po lahat yan. Hindi po masamang mamuna. Hindi po masama ang magbigay muna. Hindi po masama ang magreklamo dahil bilang mga mamamayan, karapatan po natin yan. Nakita naman po natin na ngayon sa ating administrasyon, transparent tayo, lahat nakabuklat, pinapakita po natin, inilalahat natin. Maganda man o masama, magandang balita man, gaya nung kay Tita Edith kanina, o hindi magandang balita, bad news man o good news, lahat po yan nakabuklat. Alam naman po natin, siguro 3 years ago, dati, takot po lahat magsalita. Kahit mag-post sa Facebook, isang kaunit ng pamahalaan, papatawag kagad yan, papagalitan kagad yan. Kayo po, matatagal na kayo dito. Alam po niyo yan. Di Vice Mayor Rio, hindi naman nagsalita yan ng ilang years. 6 years na Vice Mayor, hindi nagsalita kahit isang maganda yan. Ngayon po, inasabi ko ulit, walang masama na mamuna. Pero pagdating sa mga formal na proseso bilang mga halal ng bayan, kailangan magtrabaho muna tayo. Anong karapatan natin mamuna kung yung formal na tungkulin natin ay hindi natin nagagampanan? Yan po sana isipin natin bago ang lahat. Alam nyo, kailangan bago tayo mamuna, mag-ambag muna tayo sa mga formal na proseso. Halimbawa na lang po, ang isang Vice Mayor, member po yan ng City Development Council. Nag-attend po ba si Vice doon? Member po siya ng City Development Council, Execom. Member po siya ng Peace and Order Council. Executive Legislative Agenda, nasa Sangguniang Panlungsod Session Hall mismo ginanap. Wala rin po siya. Nung budget deliberations natin para sa 2022 Appropriations Ordinance, siguro mga 3-4 na beses ko po siyang pinex. Ipe-present ko sa kanya. Bilang respeto at courtesy ko sa kanya, ipe-present ko sa kanya. Ako na mismo magpe-present sa kanya ng budget. Para alam niya rin. At kung may ipo na siya, mas maganda. Alam niya muna kung ano yung pinag-uusapan.
Ano pong mangyayari? Halimbawa po, sa reklamo sa basura, wala pong problema kasi may problema naman talaga sa basura. Pero bakit noong 2018, nung nagka-problema rin naman sa basura, para bang lahat nakatikom ang bibig? Po ang sinasabi natin. Ngayon naamin natin, pinapakita natin na ang contractor sa basura, mayroong more than 2 million pesos na penalties na babayaran. Bukas po lahat, nakabuklat po lahat, ang ilalahad po natin. Ngayon po, babalik po tayo dun sa sinasabi ko. Nung nakaraan, nagkaroon pa ng isang compilation si Vice Mayor ng ating si Vice EO ng mga problema sa DSWD second tranche. Inuulit ko po, walang problema sa pagpuna kasi totoo naman na may problema sa DSWD second tranche. Pero sana bago mag-post ng compilation video, inalam muna kung ano yung totoong problema. Sana inalam muna kung ano yung nangyayari. Papakita naman sa kanya kasi inirespeto natin yan bilang may posisyon, bilang halal ng bayan. Kung nag-request siya ng meeting sana kasama ang DSWD hanggang regional, welcome na welcome po siya sumali. Sa totoo, ini-invite pa nga namin siya. Hindi naman dumarating. Sana alamin muna natin kung ano yung totoong nangyayari. Alamin natin kung ano ba talaga. Ako mismo, the second tranche, DSWD, ako bilang pagrespeto ko na lang sa national, na nakita ko naman kasi hindi perfecto, pero nagtatrabaho naman, kaya tahimik ako tungkol sa issue na yun. Pero kung gusto talaga natin magsalita, inuulit ko, walang problema. Pero alamin muna natin at makilahok tayo dun sa formal na proseso. Kasi may pagkakataon naman tayo. Kung hindi sana nakaupo, walang problema. Kahit ano pwedeng sabihin. Pero may posisyon nakaupo. Engage muna sa formal na proseso. Tapos kung may mali talaga, go. Sabihin na kung anong kailangan sabihin. Binubuklat nga natin lahat, nilalahad natin ang lahat sa taong bayan. Kasama yan sa trabaho natin. Yung pagpuna, walang problema, kasama yan sa trabaho natin. Pero i-engage muna natin at gawin muna natin yung trabaho natin. Sumali muna tayo sa mga formal na mekanismo. Yan lang po, pagpasensyahan niyo na po kung kailangan ko sabihin ngayon. Kasi at least dito, pag sinabi ko, alam kong makakarating sa kanya. Pag tinetext ko, hindi ko alam kung nababasa pa niya o ano. Kaya dito ko na lang po sasabihin. Anyway, magtatapos po ako sa isang medyo magandang balita naman, lalo na para sa ating Pasig City Band. Alam niyo na po ba yung magandang balita natin? Mukhang alam niyo na yata, hindi ko na kailangan i-announce. Alam niyo na, lalo na para sa mga JO. Matagal po, may iba sa inyo, matatagal ng JO, Yung mga JO natin, unahin na namin kayo, mga JO, para maging mas maayos-ayos yung mga benepisyo natin. Palakpakan po natin, Pasig City Band. Kaya na kayo sa gitna ng pandemya, talagang hindi tumigil ang mga yan sa pag-iensayo at nandito po sila. I-test na lang natin kayo regularly na PCR kung okay lang sa inyo sa antigen para safe na safe po tayo. At of course, yung mga health protocols, pinapaalala po natin. Hindi lang naman sa kanila, kundi sa atin lahat. Yung personnel selection board natin, tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po yan. Huwag lang natin kalimutan yung mga health protocols natin. Talagang yung Omicron, hindi man kasing severe yung mga sintomas dun sa Delta o mga ibang variant ay mas nakakahawa po. So pag pinag-total natin, mas marami pa rin yung magiging severe dahil sobrang taas ng reproduction rate. Yung sabi nga, yung Delta, yung R0, nasa 2, more or less, nung peak niya, ito pong Omicron, according to our CESU, nasa 4 to 5, nasa 8 to 10. Ibig sabihin, 4 to 5 times na mas nakakahawa ang Omicron. Kaya ang pakiusap po natin, pati sa ating mga kauni, kung meron tayong mga karamdaman, kung medyo sinisipon tayo, kung meron tayong lagnat, ay magkusa na po tayo, huwag tayong pumasok. Dahil overwhelmed po talaga ang healthcare system natin, lalo na marami sa healthcare workers natin, kasama yung profilers natin sa vaccination, ay talagang naka-quarantine ngayon. Sa totoo, nasa 30%. 30%, almost 1/3 ng ating mga health workers sa iba't ibang pasilidad ng ating syudad ay naka-quarantine. May mga iba po, nag-resign na dahil hindi na talagang kinaya o nakahanap na nila pati mga emergency hires natin. Mahirap na sitwasyon po talaga ang pinagdadaanan natin.
Hindi po biro itong pandaigdigang krisis na ito. Lahat naman ng lokal na pamahalaan, pare-pareho tayo. Nag-exchange notes tayo sa iba't ibang mayor. Ganun din naman po yung nararanasan na pinagdaraanan sa ibang lugar. Pero basta tayo, gagawin pa rin natin, gaya ng ginawa na natin, gaya ng gagawin pa natin ng lahat na makakaya natin. Hindi madali, hindi naging madali at hindi magiging madali, pero basta nagtutulungan tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod, laban kontra COVID-19, kaya naman ang pagsubok na iba sa atin ay kakayanin po natin ito. Sa inyo po lahat, sa staff ng ating Sangguniang Panlungsod, maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat, adjourn na po tayo.